Mula pa pagkabata, hindi na laruan ang hawak ni Yandro Salcedo kundi sako ng uling. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang mga palad niya ay magaspang na. Ang mga kuko ay laging may itim na alikabok at ang manipis niya mga braso ay sanay ng bumuhat ng higit sa kaya ng isang batang dapat sanay naglalaro lang sa ilalim ng araw. Sa bayan ng San Isidro, kung saan ang terminal ay laging maingay sa sigawan ng mga driver, busina ng tricycle at halong amoy ng mantika, usok at pawis, doon umiikot ang halos buong buhay niya. Bago pa sumikat ang araw, gising na agad si Yandro. Ang maliit nilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at lumang plywood ay bahagyang tumutulo pa kapag umuulan at tuwing madaling araw, malamig ang hangin na sumisingit sa mga siwang ng dingding. Sa isang sulok ay nakahiga ang kanyang amang si Delphine, payat, maputla at hirap kumilos matapos ma-stroke halos 1 taon na ang nakalipas. Dati, si Delphine ang pinakamalakas sa kanilang mag-anak. Isa siyang kargador sa palengke, sanay sa mabibigat mabuhat at mahabang lakaran. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong bumagsak habang nagkakarga ng sako ng bigas. Mula noon, tila sumama ang lahat. Yandro? Mahina ang boses ni Delphine isang umaga habang sinusubukan niyang itaas ang sarili mula sa banig. Dahan-dahan ka nang sa pagbubuhat, huwag mong pilitin ang katawan mo. Lumapit si Yandro at inayos ang punit na kumot sa bewang ng ama. Ayos lang po, tay. Magaan lang naman po yung mga dadalhin ko mayon. Alam nilang pareho na kasinungalingan iyon. Walang magaan sa pagbubuhat ng uling. Ngunit iyon na lang ang kaya niyang sabihin para gumaan ang pakiramdam ng ama. Sa may kalan na gawa sa 3 bato, tahimik na naghahanda ng lugaw ang kanyang inang si Mireya. Ang dating makinis na mukha nito ay napalitan ng bakas ng pagod. Halos hindi na rin ito makatingin ng diretso sa salamin dahil sa dami ng iniisip. Gamot ni Delphine, pambaon ni Isabel, utang sa palengke, at ang pang-araw-araw na takot na baka isang araw ay tuluyan na silang mawalan ng matitirahan. Yandro, mahinang tawag ni Mireya habang hinahalo ang manipis na lugaw. Pagkatapos mong magbenta, dumaan ka sa tindahan ni Aling Narda. Baka pwedeng makahingi tayo ulit ng bigas na hulugan. Opo, Nay. Mula sa likod ng manipis na kurtina, sumilip ang nakababatang kapatid niyang si Isabel. 10 taong gulang ito, payat din. Ngunit may mga matang puno pa rin ng inosenteng pag-asa. Kuya, may pasok ako mamaya. Pwede bang samahan mo ako hanggang kanto? Ngumiti si Yandro kahit pagod na ang mga mata niya. Sige, basta ikaw, galingan mo sa school. Ikaw na lang ang pag-asa natin na may honors dito sa bahay. Napangiti si Isabel, ngulit samantala lang. Pareho nilang alam na minsan na ring honor student si Yandro bago ito napilitang huminto sa pag-aaral. Kapag nakakakita siya ng mga batang nakauniforme, may kirot pa ring sumisiksik sa dibdib niya, pero hindi niya iyon ipinapakita. Sa halip, mas pinipili niyang pagtawanan na lang ang sarili at magpanggap na sanay na siya. Pagsikat ng araw, bitbit ang 2 sako ng uling, naglakad si Yandro papuntang terminal. Ang bawat hakbang ay may kasamang alikabok. Sa daan, nadaanan niya ang lumang waiting shed kung saan dati siyang nag-aaral ng leksyon tuwing may libreng oras. Ngayon, tinitignan niya na lang iyon habang tuloy sa paglalakad, parang isang alaala ng buhay na hindi na kanya. Pagdating sa terminal, sinalubong siya agad ng madaldal na boses ni Aling Purita, isang tinderang nagbebenta ng kakanin at sigarilyo sa tabi ng kalsada. Malakas ang tawa nito, mabilis magsalita, at kahit maraming sinasabi, isa ito sa isang ilang tunay na nagmamalasakit sa kanya. O Yandro, aga mo sabi ni Aling Purita habang inaayos ang mga sapin-sapin sa tray. Hindi ka ba napapagod, iho? Napapagod po, pero mas nakakatakot yung walang may uuwi. Hay nako, ang batang to, parang matanda kong magsalita. O siya, mamaya pag wala kang benta, lapit ka rito, bibigyan kita ng tirang kutsinta. Salamat po. Mula naman sa pila ng mga tricycle, kumaway si Mang Edring, isang maitim at makulit na driver na palaging may bimpo sa leeg. Yandro, dito ka pumuesto sa ngilid ko. Huwag ka riyan sa tapat ng tindahan ni Rastin, baka ipagtabuyan ka na naman.
Salamat po, Mang Edring. Hindi pa man niya na ibababa ng maayos ang sako, narinig na niya ang kilalang boses ng lalaking pinakaayaw niyang makasalubong sa umaga. Si Rastin Valenia, ang tusong tindero ng kahoy at gatong sa terminal, ay nakatayo sa may tindahan nitong mas malaki at may bubong na yero. Palaging nakasando, may gintong kwintas, at may tingin sa lahat na parang siya ang may-ari ng buong lugar. Aba, andyan ka na naman, singhal ni Rastin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag kang pumarada sa tapat ko, tinatabunan mo ang mga paninda ko. Napaatras si Andro. Hindi naman po ako sa tapat ninyo, Kuya Rastin. Dito lang po sa gilid. Huwag mo kong tawagin kuya, putol nito. At huwag kang magpaliwanag. Kung gusto mong magbenta, doon ka sa dulo. O kaya umuwi ka na lang. Natahimik si Andro. Sanay na siyang mapahiya, pero iba pa rin kapag sa harap ng maraming tao. Nakatingin ng ilang pasahero. May ilan pang pabulong na nagtatawanan. Budi na lang ay sumingit si Mang Edring. Rastin, huwag mo namang masyadong ginigipit ang bata. Naghahanap buhay lang. Ano ngayon? Taas nung sagot ni Rastin. Negosyo to, hindi charity. Naiwasan man ang mas malaking gulo, dala-dala ni Yandro ang hapdi ng kahihiyan buong umaga. Mas tumindi pa iyon nang dumating sa terminal ang 3 binatilyong halos kaedad lang niya, sina Jeko, Marvil at Tope. Mga anak sila ng may kaya-kayang pamilya sa bayan. Laging malilinis ang damit, mabango at mukhang walang ibang problema kundi kung saan tatambay. Oh, tignan nyo! Tawa ni Jeko. Andyan na naman si Uling Boy. Baka pwede kang magpahid ng uling sa mukha mo para di nahalata ang dumi mo, dagdag ni Marvil. Humagalpak si Tope. Amoy usok ka na, amoy hirap ka pa. Naramdaman ni Yandro ang pag-init ng tenga niya. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na mas mabuti ng amoy usok kaysa amoy yabang, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang wala siyang panalo sa mga batang may oras para mang-api dahil hindi nila kailangang maghanap buhay. Nagpatuloy ang araw na tila mas mabigat ang init kaysa karaniwan. Mabagal ang bentahan. Kakaunti ang bumibili. Halos 2 kilo pa lang ng uling ang nabebenta niya pagsapit ng tanghali. Nanghihina na ang sikmura niya. Mulit tiniis niya. Kailangan niyang makauwi na may dalang pera, kahit kaunti. Bandang hapon, dumating ang pinakakinakatakutan ng pamilya nila, si Belenyor Cabias. Isang babaeng mataba, maputi, laging nakapulbo ng makapal, at may ugaling maningil na parang may galit sa buong mundo. Siya ang nagpautang kay Mireya noong naospital si Delphine. Mula noon, tila tanikala na ang utang na iyon sa leeg ng buong pamilya. Yandro! Matinis nitong tawag habang papalapit. Nasaan ang nanay mo? Nasa may labada po siya, Aling Belenyor. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang magtago sa akin. 3 linggo na akong sinasabihan ng sa susunod na araw. Aba, hindi ako nagtatain ng pera. Napayuko si Yandro. Nag-iipon pa po kami. Magbabayad po kami. Magbabayad? Umismid si Belenyor. Kailan? Kapag senior citizen ka na? Makinig ka, bata. Kapag hindi pa rin nakabayad ang nanay mo sa loob ng buwan na to, ipapaalis ko kayo sa inuupahan ninyang lupa. May kausap na ako. 1 pirma lang, tanggal kayo riyan. Parang napako si Yandro sa kinatatayuan niya. Ang barong-barong man nila ay sira-sira, pero iyon lang ang natitira nilang tahanan. Doon nakahiga ang ama niya. Doon natutulog si Isabel. Doon pinipilit ni Mireya na buuin pa rin ang kanilang pamilya kahit halos durog na ang lahat. Pakiusap po, halos pabulong niyang sabi. Walang pakiusap sa utang. Malamig na sagot ni Belenyor. Sabihin mo sa nanay mo, hindi ako maaawa. Umalis ang babae na parang walang sinirang loob. Naiwan si Yandro sa gilid ng kalsada, nakatitig sa mga paang nangingitim sa alikabok. Saglit siyang napapikit.
Sa murang edad niya, parang napakarami ng nakapatong sa balikat niya. Gutom, kahihiyan, pangungutya, utang at takot. Ngunit kahit kailan, hindi niya naramdaman na may karapatan siyang sumuko. Pagsapit ng dapit hapon, habang pinapasa niya ang natitirang sako ng uling, napadaan siya sa maliit na karinderya kung saan may mga batang kasabay niya noon sa eskwela. Narinig niya ang usapan nila tungkol sa assignment, teacher at exam. Napahinto siya sandali. Sa isang saglit, naalala niya ang dating siya. Masaya, nangangarap, may hawak na lapis imbes na panukat ng uling. "Kuya," tawag ni Isabel na biglang sumulpot sa may kanto. "Sinundo kita," sabi ni Nay, "umuwi ka na raw bago dumilim." Napangiti siya. "Tara." Habang naglalakad silang magkapatid pa uwi, ibinigay ni Yandro kay Isabel ang isang pirasong tinapay na binili niya gamit ang kaunting natira sa benta. "Sa'yo na to." "Ayoko, hati tayo." "Sa'yo na nga, nag-aaral ka pa, kailangan mo yan." Pagdating sa bahay, nadatnan nilang tahimik si Mireya. Nakaupo sa may pintuan, hawak ang lumang tuwalya at nakatulala. Kitang-kita sa mukha nito ang pagod at pangamba. Hindi na kinailangang itanong ni Yandro kung ano ang iniisip nito. Alam na niya. Lumapit siya rito at maingat na iniabot ang kaunting barya at lukot na perang kinita niya. "Nay, kaunti lang po ngayon, pero bukas po, mas maaga ako aalis. Baka mas marami akong mabenta." Napatingin si Mireya sa anak at sa unang pagkakataon ng araw na iyon, bahagya siyang napangiti kahit may luha sa mata. "Anak, pasensya ka na." Umiling si Yandro. "Huwag po kayong humingi ng sorry. Ako po ang dapat gumawa ng paraan." Mula sa higaan, nagsalita si Delpin. Mahina, ngunit malinaw. "Hindi ka namin obligasyon, Yandro. Anak ka namin." Lumapit si Yandro sa ama at marahang hinawakan ng kamay nitong nanghihina. "Pamilya po tayo, Tay. Kapag may isa pong bumagsak, hindi ibig sabihin iiwan na siya. Bubuhatin po natin." Sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa sahig at nakatanaw sa butog na may butas, hindi agad dinalaw ng antok si Yandro. Naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng ama, ang malalim na buntong hininga ng ina, at ang pantay na paghinga ni Isabel sa tabi niya. Sa labas, may ingay pa rin ng mga sasakyan at tila walang pakialam ang mundo sa mga batang kagala niya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi namatay sa puso niya. Ang paninindigan na kahit mahirap, kahit gutom, kahit paulit-ulit na minamaliit, hindi siya magnanakaw, hindi siya manluloko, at hindi siya gagawa ng bagay na ikahihiya ng pamilya niya. Dahil para kay Yandro, maaaring maitim ang kanyang mga kamay sa uling, ngunit hindi kailanman dapat umitim ang kanyang konsensya. Kinabukasan, mas maaga pa sa dati ang gising ni Yandro. Hindi pa man sumisilip ang araw, nakatayo na siya sa labas ng bahay, nakasandal sa haligi ng kanilang barong-barong habang hinihintay kumulo ang tubig na inilagay ni Mireya sa kalan. Mabigat pa rin ang hangin ng gabi, may halong lamig at pagod. Pero mas mabigat ang laman ng dibdib niya. Ang banta ni Aling Belenor, ang gutom na halos araw-araw nilang lululunok, at ang pangakong binitiwan niya sa sarili kagabi na hindi niya hahayaang umitim ang konsensya niya kahit umitim pa ang palad niya sa uling. "Anak, magbaon ka," sabi ni Mireya. Iniabot ang maliit na garapong plastik na may kaunting lugaw at asin. "Hindi ko alam kung kakayanin ko pang magluto mamaya. May labada pa ako sa kabilang purok." Tinanggap ni Yandro ang baon. "Opo, Nay, huwag na kayong mag-alala. Babalik po ako bago dumilim." Sa banig, gumalaw si Delpin at pilit umupo. "Yandro," mahina nitong tawag, "huwag mong sagarin ng sarili mo. Kahit konti lang, ayos lang." Ngumiti si Yandro at lumapit, inilapat ang palad sa balikat ng ama. "Tay, pag konti lang, mas tatagal tayong mababaon. Susubukan ko pong dumiskarte. Pero hindi po ako gagawa ng masama." Napapikit si Delpin, parang may tinatago ding hiya. "Alam ko." Sumilip si Isabel, dala ang luma niyang bag at nakapulupulot ang buhok. "Kuya, ingat! Huwag kang magpapaaway kay Kuya Rastin." "Hindi ako papatol," sagot ni Yandro. "Saka kung lalapit sila Jeko, huwag mong pansinin." Tumango si Isabel, pero kita sa mata niya ang takot.
Takot na baka isang araw mawalan sila ng bubong. Takot na baka tuluyan ng hindi makabangon ang tatay nila. Takot na kahit bata pa, matagal nang tumira sa bahay nila. Pagdating ni Yandro sa terminal, halos hindi pa puno ang pila. Naningibabaw pa ang tahimik na ingay ng umagang nagigising. Kaluskos ng mga upuan, lagitig ng gulong ng kariton at mahinang bulungan ng mga pasahero. Sa gilid, sinalubong siya ni Aling Purita na abala sa paglalatag ng kakanin. "Oh, aga mo nga talaga," bungad ni Aling Purita. "Iho, may tirang kutsinta kahapon, gusto mo?" "Salamat po, Aling Purita," sabi ni Yandro, nahihiya. "Pero mamaya na lang po, baka may bumili po muna." "Eh di sige, pero huwag kang magpapagutom. Hindi nabubusog ang pag-asa lang," paalala nito sabay kindat. Sa may tricycle, kumaway si Mang Edring. "Dito kay Yandro, sa gilid ko ulit. Huwag kang papahawi kay Rustin." Tumango si Yandro at ibinaba ang 2 sako ng uling. Habang inaayos niya ang mga supot at timbangan, nakita niya si Rustin sa malayo. Nakasando, hawak ang sigarilyo at nakatitig na parang naghahanap ng butas para masimulan na naman siya. Umiling na lang si Yandro at nagkunwaring hindi napansin. Lumipas ang ilang oras, may konting bumibili. Isang matandang babae na panggatong sa lutuan, isang jeepney driver na bibili para sa karinderya ng misis niya, at isang lalaking magpapaluto ng lechon manok. Hindi man malaki, mas gumagalang ang benta kaysa kahapon. Bandang tanghali, naging mas maingay ang terminal. May dumating na 2 itim na SUV na makintab, halatang hindi pangkaraniwan sa lugar. Tumigil ito sa tapat ng waiting shed. Nag-angat ng kilay ang mga tao. May mga pasaherong napalingon, may mga driver na napahinto sa pag-aayos ng sukli. "Uy, sinong VIP yan?" bulong ng isang manong driver. "Naku, parang si Doña Celestina," sagot ng isa pa, halatang kilala ang pangalan. Napaangat din ang tingin ni Yandro. Hindi siya palasunod sa chismis, pero kahit siya, alam ang pangalang Celestina Vergara. Sa San Isidro, kapag sinabing Vergara, ibig sabihin nun ay pera, negosyo at kapangyarihang kayang magpagalaw ng buong munisipyo. Bumukas ang pintuan ng unang SUV. Bumaba ang isang babaeng nasa edad 50 pataas. Maayos ang buhok na nakaban, naka-blazer kahit mainit at may tindig na sanay masunod. Hindi pa lang ngiti ang mukha, ngulit may bigat ang aura. Parang kahit tahimik, may boses pa rin. Kasunod niya ang isang babae na mas bata, matalas ang mata, may hawak na tablet at folder. Si Liora Meneses, ang assistant. Sa driver's side, bunaba rin ang lalaking mukhang bodyguard pero simple ang suot, si Tibo, ang driver. "Mainit?" reklamo ni Liora habang tinatakpan ng ang ilong. "Donya, baka pwede tayong sa loob na lang ng sasakyan habang naghihintay si Kapitan?" "Hindi," malamig na sagot ni Celestina. "Gusto kong makita ang lugar. Hindi ako bibili ng lupa na hindi ko nilalakaran." Napatigil ang ilang tao sa paglakad. Parang may dumaan na hangin na nagpaalala sa lahat na may taong mataas sa paligid. Sa gilid, namataan ni Yandro ang mga batang nang-aapi, sina Jeko, Marvil at Tope na biglang nag-ayos ng buhok at nagkumpulan na parang may palabas. Si Rustin naman biglang ngumiti at nagmadaling lumapit sa SUV, halatang gustong magpakitang gilas. "Doña Celestina," bati ni Rustin, sobra ang tamis sa boses. "Ako po si Rustin Valenya. Kung kailangan niyo po ng kahoy, gatong." Tinignan lang siya ni Celestina mula ulo hanggang paa. "Hindi ako bibili ng gatong. Wag mo akong guluhin." Namutla si Rustin pero pilit tumawa. Opo, Donya. Pasensya na po." Tahimik na naglakad si Celestina papunta sa may kalsadang patungo sa lote. Habang nag-uusap sila ni Liora tungkol sa sukat at presyo, napansin ni Yandro ang isang detalye. May maliit na pitakang mamahalin na sumilip sa loob ng bag ni Celestina habang inilalabas nito ang panyo. Nang may tumawag mula sa malayo, bahagyang nagmamadali si Celestina at sa isang kisap mata, laglag. Hindi napansin ng Donya. Hindi rin napansin ni Liora na nakatutok sa tablet. Tuloy-tuloy silang naglakad. Naiwan sa lupa ang wallet. Nakatihaya sa alikabok. Kumikislap ang metal na gilid. Napako si Yandro.
Tumigil ang kamay niyang nakahawak sa supot ng uling. Tumibok ang dibdib niya ng mabilis. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil sa biglang pumasok sa isip niya ang laman ng wallet. Pera. Pera para sa therapy ni Delphine. Pera para sa utang kay Aling Belenor. Pera para sa bubong na tumutulo. Pera para sa baon ni Isabel. Pera para sa sarili niyang pag-aaral. Lumunok siya. Lumapit siya sa wallet at dinampot ito. Mabigat. Mas mabigat kaysa supot ng uling. Parang may bigat ng tukso. Sa gilid, may dumaan na pasaherong lalaki na napansing hawak niya ang wallet. "Uy, sa'yo ba yung iho?" Hindi makasagot si Yandro agad. Nanininig ang mga daliri niya. Sa loob ng wallet, sumilip ang kapal ng pera at mga card. May larawan din. Lumang litrato ng batang babae, nakangiti, parang may ribbon sa buhok. Biglang kumirot ang dibdib niya sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Parang may biglang lungkot na sumingit sa kinang ng pera. "Hindi po," mahina niyang sagot. "Nahulog po. Wallet po nung donya." Di sa'yo na," bulong ng lalaki. Parang nag-aalok ng kasalanan. Sino bang makakaalam? Hirap ng buhay ngayon. Lalong bumilis ang tibok ng dibdib ni Yandro. Naalala niya ang boses ni Delphine kagabi. Naalala niya ang luha ni Mireya. Naalala niya ang takot ni Isabel. At higit sa lahat, naalala niya ang pangako niya sa sarili. Maitim man ang palad, hindi dapat umitim ang konsensya. "Hindi po," mas firm na sagot niya. "Hindi po kaya." At doon, kumilos siya. Tinapon niya sa likod ang maliit niyang tuwalya. Isiniksik ang wallet sa loob ng lumang sling bag niya at tumakbo. "Yandro, saan ka pupunta?" Sigaw ni Mang Edring mula sa tricycle. "May ibabalik lang po ako." Sigaw ni Yandro habang humahabol sa SUV na unti-unting umaandar. Sa likod, narinig niya ang tawanan ni Jeko. "Uy, magnanakaw! Takbo!" "Nako, baka kinuha yung wallet!" Sigaw ni Marvil. Kumirot ang tenga ni Yandro sa narinig. Pero hindi siya tumigil. Nakayapak siyang tumakbo sa mainit na semento. Ramdam niya ang kirot sa talampakan. Ramdam niya ang hapdi ng init sa batok. Pero hindi siya tumigil. Nakita niyang paliko na ang SUV sa dulo. Kung hindi siya aabot ngayon, baka tuluyan nang mawala ang pagkakataon. "Donya!" sigaw niya, humihingal. "Donya Celestina!" Biglang preno ang SUV. Lumabas si Tibo, alerto, handa ng manita. "Hoy, ano kailangan mo? Lumayo ka." Hindi po." Hingal ni Yandro. Itinaas ang kamay na walang dala kundi ang sarili niyang pagod. "Nahulog po. Wallet po nung donya." Lumabas si Liora sa kabilang pinto. Nakakunot ang noo. "Ano? Wallet? Saan?" Sumilip din si Celestina, halatang inis sa istorbo. "Ano na naman ito, Liora?" Lumapit si Yandro, nanginginig pa rin ang tuhod. Maingag niyang kinuha ang wallet sa bag at iniabot ng dalawang kamay. Parang takot siyang madungisan ang bagay na hindi kanya. "Donya, nahulog po ito sa terminal. Baka po hinahanap niyo." Saglit na natahimik ang lahat. Parang huminto ang hangin. Kinuha ni Celestina ang wallet. Tinignan ang mukha ni Yandro. Hindi mayabang, hindi mapusok, hindi mapandayak. Isang batang maitim sa uling, pawis na pawis, at halatang hugutom pero matatag ang tingin. Mabilis na binuksan ni Liora ang wallet at binilang ang pera. Parang sanay sa duda. "Donya, check ko lang ha." Tumingin siya kay Yandro na parang suspek. "Baka may kinuha ka." Parang sinaksak sa dibdib ni Yandro. Pero hindi siya nagalit. Tahimik lang siyang tumayo, nakatingin sa lupa. "Liora," malamig na sabi ni Celestina, "huwag mong ipahiya ang bata kung wala kang basehan." "Tama po lahat," bulong ni Liora matapos makita ang laman. Walang bawas. Napatingin si Celestina sa loob ng wallet, saka napansin ang litrato. Hindi niya ito agad sinara. Pinagmasdan niya ang tiklop ng litrato. Maingat, hindi lukot, parang hinawakan ng taong may respeto. "Ikaw ba ang tumiklop nito?" tanong ni Celestina. Mas mababa ang boses. Umiling si Yandro. "Hindi po, nasilip ko lang po. Natakot po akong malaglag ulit kaya iniingat-ingatan ko po habang tumatakbo." Hindi niya sinabing nakita niya ang pera. Hindi niya sinabing natukso siya. Pero sa mga mata niyang walang palusot, parang nabasa ni Celestina ang isang babay na matagal na niyang hindi nakikita sa paligid niya. Kabutihan walang kapalit. "Ano pangalan mo?" tanong ni Celestina. "Yandro Salcedo po." "Yandro." Inulit ni Celestina na parang tinatandaan. "Ilang taon ka na?" 12 po." "Bakit ka nasa terminal?"
Hindi ka ba dapat nasa eskwela? Gusto sanang sagutin ni Yandro ng magaan, pero sumabit ang boses niya. Huminto po ako, Donya. Nagbibenta po ako ng uling. Tahimik si Celestina, pero kita sa mata niyang may kumaluskos na lungkot. Sa isang kisap mata, para siyang may nakitang anino ng sariling sugat. Sa likod, may ilang tao nang nakalapit. Mga pasaherong nakasaksi sa pagtakbo ni Yandro, pati si Mang Edring na nagmamadaling humabol sakay ng tricycle. Naroon din, sa malayo, si Rastin na nakasilip at ang 3 binatilyong nangaapi na ngayon ay nagbubulungan. Hindi alam kung tatawa o tatahimik. Bakit mo binalik? Tanong ni Celestina, diretsyo, parang sinusukat ang sagot. Suminghap si Yandro. Ito ang tanong na pwedeng sagutin ng kahit anong palusot, pero ayaw niyang magpalusot. Kasi po, hindi po akin. At pag kinuha ko po yan, kahit may makain kami, araw-araw po akong kakain na may kasamang hiya. Napasandal si Mireya sa isip niya. Naalala niya ang kamay ng ama niya sa balikat niya. Naalala niya si Isabel na gusto lang makapasok sa school nang hindi nagugutom. Lahat iyon, pumasok sa iisang pangungusap na parang dasal. Saglit na tumingin si Celestina kay Liora, tapos kay Tibo, saka muli kay Yandro. Hindi siya ngumiti, pero lumambot ang gilid ng mga mata niya. Sumama ka, utos ni Liora bigla, matalim. Baka modus yan, baka may kasabwat. Tumahimik ka, Liora. Putol ni Celestina, walang sigaw pero mabigat. Hindi lahat ng tao sa mundo mo ay manluloko. Napalunok si Liora at umatras. Huminga si Celestina ng malalim, saka binalik ang wallet sa bag. Yandro Salcedo, sabi niya, malinaw ang bawat salita. Hindi ko nakakalimutan ang kabutihan. Kahit maliit, hindi ko kinakalimutan. Nataranta si Yandro. Donya, hindi po kailangan. Itinaas ni Celestina ang kamay. Sanyas na huwag siyang kontrahin. Hindi kita bibigyan ng sagot ngayon, pero gusto kong malaman kung saan ka nakatira at gusto kong makausap ang magulang mo. Namutla si Yandro. Hindi alam kung matutuwa o matatakot. Sa paligid, may mga matang nakatutok sa kanya. Mga matang dati ng lalait, ngayon ay naguguluhan. Dito lang po sa Purok Malaya, malapit po sa Lumang Riles. Maingat niyang sagot. Tumanggo si Celestina, parang nagpasya na. Tibo, utos niya. Tandaan mo yan. Mamaya, dadaan tayo roon bago tayo umuwi. Napatahigi lang hininga ni Yandro. Parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit si Celestina ng isang hakbang. Mas malapit kaysa sa komportableng distansya ng mga mayayaman sa mahihirap. Tinignan ni Yandro na parang may hinahanap sa loob ng bata. Bumalik ka sa pwesto mo, sabi niya. Mas mahina na ngayon. At ingatan mo yung dangal mo. Yan ang mas mahalaga sa kahit anong perang kaya kong ilabas. Hindi na nakasagot si Yandro. Tumanggo lang siya. Ramdam ang kurot sa lalamunan. Habang bumabalik si Yandro kasama si Mang Edring, narinig niyang nagbubulungan ng mga tao. Grabe, binalik niya talaga. Akala ko kukunin niya na. Uy, si Doña Celestina yun ah. Pero sa lahat ng bulong, ang pinakamalinaw sa tenga ni Yandro ay ang sarili niyang tibok ng puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na parang may pinto sa buhay niya na unti-unting bumubukas. Pagdating sa pwesto, sumulubong si Aling Purita na may hawak na kutsinta. Nakanganga. Ay, iho, ikaw yung tumakbo kanina? Totoo ba yun? Wallet ni Doña Celestina? Tumanggo si Yandro. Naninginig pa rin ang kamay. Opo, Aling Purita. Sus Mario Sir. Napaupo si Aling Purita sa upuan, hawak ang dibdib. Anak, kung ako yun, ewan ko na lang. Ang hirap maging mabuti sa panahon ngayon. Tahimik si Yandro. Hindi niya masabi na muntik na rin siyang mabali, na sa isang kisap mata, naisip din niyang itago. Pero pinili niya. Pinili niya ang mas mahirap. Sa malayo, nakita niyang nakatitig si Rastin, parang may gumugulong na plano sa mata. At sa tabi nito, naroon sina Jeko, Marvil at Tope. Hindi na tumatawa ng malakas pero kitang hindi nila matanggap na ang uling boy na minamaliit nila ay ngayon pinag-uusapan ng buong terminal. Sa kabilang dulo ng kalsada, unti-unting lumayo ang SUV ni Celestina. Nguit sa sandaling iyon, may ginawa ang Donya bago tuluyang sumara ang bintana. Sumilip siya at sa isang maikling tingin kay Yandro, tila may biglang pumasok na desisyon sa puso niya. Isang desisyong hindi pa niya sinasabi,
Ngulit ramdam na ramdam ni Yandro na may paparating na pagbabago na hindi na niya kayang pigilan. Kinagabihan ng araw na naibalik ni Yandro ang wallet, hindi agad humupa ang kabog ng dibdib niya. Kahit nakauwi na siya sa barong-barong nilang puno ng siwang at malamlam na ilaw ng isang mahinang bumbilya, pakiramdam niya ay nasa terminal pa rin siya. Nakaharap kay Doña Celestina, nakatingin sa malamig ngunit kakaibang malalim na mga mata nito at paulit-ulit na naririnig ang mga salitang binitiwan nito. Hindi ko nakakalimutan ang kabutihan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Mireya na nakaluhod sa gilid ng banig ni Delpin. Minamasahe ang tuhod nitong nanghihina. Si Isabel naman ay nakadapa sa lapag, nagsusulat sa lumang kwaderno habang nakakagat sa dulo ang napis. Nang makita nila si Andro, agad silang napalingon. Ngulit bago pa makapagtanong ang mga ito kung bakit tila tulala ang bata, may narinig silang malakas na tunog ng makina mula sa labas. Isang sasakyan. Hindi iyon pangkaraniwang tricycle o tricycle ng kapitbahay. Malinis ang ugong, mabigat ang dating. Napatayo si Mireya. Napaupo ng tuwid si Delpin kahit nahihirapan. Sumilip si Isabel sa siwang ng pinto. "Kuya, may kotse!" bulong ni Isabel, halatang takot at kuryoso ng sabay. Dahan-dahang lumapit si Yandro sa pinto. Sa labas, tumigil ang itim na SUV. Bumaba si Tibo, saka binuksan ng pintuan sa likod. Lumabas si Doña Celestina, nakasuot pa rin ng maayos, parang hindi naaapektuhan ng alikabok at gulo ng eskinita. Kasunod niya si Liora, may hawak na folder at tila hindi komportable sa putikan sa paligid. Parang biglang natigilan ng buong purok malaya, sumilip ang mga kapitbahay sa mga bintana. Lumabas si Aling Purita mula sa kabilang bahay, hawak pa ang tabo. Maging si Mang Edring na paugi na sana, napabalik at nagkunwaring may inaayos sa tricycle sa tapat. "Dito po ba nakatira si Yandro Salcedo?" tanong ni Celestina, bagamang halata namang alam na niya ang sagot. Donya, nautal si Mireya. Agad na payuko at napunas ng kamay ang laylayan ng kupas niyang damit. "Pasensya na po sa bahay, wala po kaming maayos na mapagpapaupuan. Hindi ako naparito para husgahan ng bahay ninyo." Putol ni Celestina, hindi galit pero malinaw. "Naparito ako para makausap ang pamilyang nagpalaki sa isang batang marunong magsauli ng hindi kanya." Napatingin si Mireya kay Yandro, gulat at litong-lito. Si Delpin na may napilit na inalayan ng sarili upang makaupo ng maayos. Lumapit si Yandro. "Donya, pasensya na po. Hindi ko po sinabi agad sa kanila. Hindi ko rin po alam na pupunta kayo. Mas mabuti. Mas gusto kong makita ang totoo, hindi ang inihanda para sa akin." Sa puntong iyon, lalo pang dumami ang mga matang sumisilip. Ramdam ni Yandro ang init ng hiya at kaba sa batok. Ngunit nang tumingin si Celestina sa loob ng bahay at makita ang kalagayan ni Delpin, ang mga bitak sa dingding, ang patak ng tubig mula sa bubong na may nakasahod pang lumang palanggana, tila lalo itong tumahimik. "Ano ang nangyari sa asawa mo?" tanong nito kay Mireya. Napalunok si Mireya. Na-stroke po siya nung 1 taon. Mula noon, hindi na po siya nakabalik sa trabaho. At ang bata, bahagyang tumunog si Celestina kay Yandro. Huminto sa pag-aaral dahil siya ang pumalit. Hindi agad nakasagot si Mireya. Yumuko ito at tumulo ang unang luha. "Opo." Sumingit si Delpin, paos ang boses, ngunit buo ang dangal. "Kasalanan ko po to, Donya. Kung hindi ako bumagsak, hindi magsasako ng uling ang anak ko." Tumingin si Celestina kay Delpin ng ilang sandali, saka marahang umiling. "Hindi ko nakita ang kasalanan sa bata. Ang nakita ko ay pagpapalaki ninyo." Tahimik si Liora sa isang sulok, ngunit halatang pinipigil ang pagkainis. Paminsan-minsay tumitingin siya sa relo, parang naiinip sa eksenang para sa kanya ay masyadong emosyonal at walang saysay. Pero hindi siya makasingit. Hindi pa. Kinabukasan, bago pa muling magbukas ng maayos ang terminal, bumalik si Celestina. Hindi na sa bahay ni Yandro, kundi sa mismong lugar kung saan siya nagbebenta ng uling. Sa pagkakataon ito, hindi siya nag-iisa. May kasamang 2 lalaki mula sa klinika, isang karpentero at isang sekretaryong may hawak na ilang sobre at dokumento. Si Tibo ay naroon. Si Liora ay naroon din, mas malamig ang mukha kaysa dati.
Ano na naman to? Bulong ni Rastin nang makita ang convoy. May parata ba? Baka may ipapapirma. Hula ni Aling Purita sabay lapit ng bahagya para makiusisa. Si Yandro, nakararating palang bitbit ng sako ng uling, ay napatigil sa gitna ng terminal. Parang bumigat at gumaan ng katawan niya ng sabay. Tinawag siya ni Celestina sa harap ng maraming tao. Yandro, lumapit ka. Nagkatiginan ng mga driver, mga pasahero, mga tindera at maging ang tatlong dating nangaapi sa kanya na sina Jeko, Marvel at Tope. Naroon din si Belenor Cabias na mukhang napadaan lang ngunit halatang ayaw palampasin ng anumang maaaring makaapekto sa perang sinisingil niya. Dahan-dahang lumapit si Yandro. Sa harap ng lahat, nagsalita si Celestina ng walang pag-aalinlangan. Narinig ninyong lahat ang tungkol sa batang ito kahapon. Maari ninyong isipin na maliit na bagay ang pagsasauli ng wallet, pero sa panahon ngayon, ang kabutihan ay hindi maliit at ang katapatan ay hindi dapat pinapalagpas. Natahimik ang paligid kahit ang may ingay na driver ay hindi umubo. Bilang tugon sa ginawa ni Yandro Salcedo, pagpapatuloy ni Celestina, ako ang sasagot sa pagpapagamot ng ama niyang si Delpin. Ako rin ang magbabayad sa lahat ng lehitimong utang ng pamilyang ito at sisiguraduhin kong makababalik sa pag-aaral si Yandro pati ang kapatid niyang si Isabel nang hindi na sila muling mapipilitang mamili sa pagitan ng pagkain at pag-aaral. Parang may pumutok na katahimikan sa terminal. Ha? Napasinghap si Aling Purita. Napabitaw si Mang Ibuling sa hawak niyang barya. Sus Mariosep. Si Mireya, nakararating lang mula sa labada dahil ipinatawag ni Tibo ay napahawak sa bibig. Donya, hindi po. Sobra na po ito. Hindi, putol ni Celestina. Hindi ito sobra. Ito ang nararapat sa batang hindi nagtaksil kahit pwede naman. Biglang sumingit si Belenor, halatang hindi maatimang nangyayari. Sandali lang, Donya. Ako po si Belenor Cabias. May utang po sa akin ang pamilyang yan at baka hindi nyo alam, marami pong marurunong magpabait sa harap ng mayaman. Napatitig sa kanya si Celestina. Hindi sumigaw, hindi tumaas ang boses, pero sapat ang lamig ng tingin para mapaatras ang sinuman. Magkano ang utang? Nautal si Belenor. 6,000 po ang prinsipal, pero may tubo po. Attorney, hindi kita kailangan dito para sa simpleng matematika, sabi ni Celestina sa sekretaryong kasama niya. Bayaran siya ng prinsipal at makatuwirang dagdag, hindi ang abuso. Donya, singit ni Liora, halatang hindi sang-ayon. Hindi po ba dapat i-verify muna natin? Baka po may iba pang lumabas na sisingilin. Liora, mariin ni Celestina. Sinabi ko na. Natahimik si Liora, ngunit humigpit ang hawak niya sa folder. Sa harap ng mga taong ilang taon nang nanunood sa paghihirap ng pamilya Salcedo, inabutan si Belenor ng bayad kapalit sa pirmadong kasulatan na wala na itong anumang habol sa kanila. Nanhinginig pa ang kamay nito habang pumipirma. Hindi siya makatanggi, hindi sa harap ni Celestina, hindi sa harap ng buong terminal na ngayon nanunood kung paanong ang pamilyang dati niyang binabantaan ay unti-unting kumakawala sa pagkakakadena niya. Pagkatapos nito, iniharap ni Celestina ang karpintero at isang maliit na kontratista kay Mireya. May nakita akong bakanting pwesto sa tabi ng palengke. Sabi ni Celestina, mas maayos doon, may bubong, at hindi ka na maghahabol sa terminal para lang makabenta. Hindi ka na magtitinda sa putik at usok. Magkakaroon ka ng legal na pwesto para sa uling at kahoy. Maliit lang sa simula, pero desenteng umpisa. Hindi na napigilan ni Mireya ang pag-iyak. Donya, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Sa anak mo ka magpasalamat, sagot ni Celestina. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Nasa gilid si Rastin. Unti-unting kumukulo ang mukha sa pigil na galit. Ang maliit na pwestong sinasabi ni Celestina ay sapat para matapyasan ng kontrol niya sa bentahan sa paligid. Nang mapansing nakatingin sa kanya si Mang Edring, agad siyang nagkunwaring nakangiti. Maganda yan, malakas niyang sabi. Pilit ang tono. Buti naman at nakahanap ng backer si Andro. Ngulit sa mata niya, malinaw ang selos. Hindi dumon nagtapos ang gulat ng lahat.
Pagkaraan ng 2 araw, dinala si Delphine sa isang pribadong klinika sa bayan. Unang pagkakataon niya iyon na makapasok sa malinis na silid na may puting kurtina at amoy antiseptic. Nang i-check ng doktor ang lagay niya, tahimik lang si Delphine, parang nahihiya sa tulong na natatanggap niya. Habang nasa labas ng silid si Andro, nilapitan siya ni Celestina. "Natakot ka ba?" tanong nito. "Opo," tapat na sagot ni Andro. "Sa ano?" "Na baka po bigla itong mawala, na baka panaginip lang po to, na baka pag nagising ako, nasa terminal na naman ako, may sako ng uling tapos sasabihin sa akin na wala po pala talagang magbabago." Matagal siyang tiningnan ni Celestina bago sumagot. "Magbabago ang buhay mo, Yandro, pero hindi dahil may tumulong sa iyo. Magbabago dahil marunong kang tumayo ng hindi dinudumihan ng sarili mo. Ang tulong ko, tulak lang. Ikaw pa rin ang lalakad." Hindi agad nakaimik si Andro. Bihira siyang kausapin ng ganoon. Hindi parang kawawa, hindi parang batang api, kundi parang taong may halaga. Ngulit habang dumarating ang mga biyaya, kasabay din itong dumarami ang bulong. Sa terminal, nagpakalat si Bilenor ng tsismis na pinapaboran raw ni Andro ang sarili niya at marunong daw itong magpaawa sa mayaman. Si Rustin naman ay panay parinig na kapag nasanay sa biyaya, tamad na ang susunod. Maging sina Jeko at mga kasama niya na dati lantaran kong mangutya, ngayoy pabulong na lang pero mas may lason. "Uy, schoolboy na raw ulit si Andrew. Baka nakalimutan na niyan amoy ng uling." Naririnig iyon ni Andro, ngunit mas masakit ang ibang pakikibaka, ang pagbabalik sa paaralan. Sa unang araw na ibinalik siya ni Celestina sa pag-e-enroll, pakiramdam ni Andro ay mas mabigat pa ang bagong uniforme kaysa sakon ng uling. Hindi dahil sa bigat ng tela, kundi sa hiya. Mas matangkad na ang ilan sa dati niyang kaklase, ang iba mas sanay na sa leksyon. Siya, ilang taon nang ang hawak ay timbangan at supot, hindi libro at ballpen. "Relax ka lang," bulong ni Isabel habang magkasabay silang naglalakad sa paaralan. "Mas matalino ka pa rin sa akin." Napangiti siya ng bahagya. "Iba na to, Bel. Baka hindi na ako makahabol." Sa loob ng classroom, pakilamdam niya ay nakatingin ng lahat. Nang ipakilala siya ng advisor, maharang palakpak lang ang natanggap niya. Walang nang asar, pero wala ring nagkusang lumapit. At nang unang magtawag ang guro sa math, napatayo si Yandro ngunit natigilan sa simpleng problemang dati kaya niyang sagutin agad. Pagkaupo niya, naramdaman niya ang init ng hiya sa mukha. Hindi siya sanay matalo, pero mas hindi siya sanay maramdaman na nahuhuli na siya. Pag-uwi, nadatnan ni Mireya sa bago nilang pwesto. Mas maayos ang bentahan, may maliit na bubong at estanteng kahoy. Nakangiti ito habang inaayos ang paninda at Aling Purita ay abalang nagbibigay ng payo kung paano daw dapat maglagay ng karatula. Mang Edring naman ay tuwang-tuwa sa mas maayos na setup. "Anak, tingnan mo, hindi na tayo tinatabig." Ngumiti si Andro pero may lungkot pa rin sa mata. Napansin niyon ni Mireya. "Anong nangyari?" Umupo siya sa bangkito. "Nay, nahirapan po ako. Parang napag-iiwanan na ako." Lumapit si Mireya at hinalos ang buhok niya. "Anak, ang importante, nakabalik ka. Ang nahuhuli, pwedeng humabol. Ang sumusuko lang ang totoong naiiwanan." Natahimik si Andro. Sa likod ng pag-angat ng buhay nila, may bagong laban siyang haharapin. Hindi na gutom lang o utang, kundi ang takot na baka hindi siya sapat para sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa kanya. At mula sa kabilang kalsada, habang nakatingin sa maunlad na maliit na pwesto ni Mireya at sa unti-unting pagbangon ng pamilyang matagal niyang minamaliit, si Rustin ay napapikit ng mariin para bang may planong namumuo. Samantalang, sa loob ng sasakyan ni Celestina, tahimik na pinagmamasdan ni Leora ang lahat. At sa lamig ng kanyang mga mata, malinaw na ang pagtulong ng Donya kay Yandro ay hindi lang simpleng kabutihang loob para sa kanya. Isa itong bagay na maaari niyang tutulan kung hindi man ngayon ay sa mga susunod na araw. Lumipas ang mga taon nang hindi namamalayan ni Yandro. Ang batang dating nakayapak na tumatakbo sa terminal habang pasan ang sako ng uling ay unti-unting naging binatang mas matangkad, mas tahimik at mas buo ang tindig.
Hindi man nawala ang bakas ng hirap sa kanyang mga palad, napalitan naman ng lalim ang dati niyang inosenteng titig. Sa edad na 17, hindi na siya ang batang laging hinahabol ng gutom. Isa na siyang honor student sa pampublikong high school ng San Isidro. Hindi pinakamadaling titulo para sa isang tulad niyang minsang naputol ang pag-aaral, ngulit pinaghirapan niya iyon araw-gabi. Sa umaga, pumapasok siya sa eskwela. Sa hapon, tumutulong siya sa maliit ngunit maayos ng pwesto ni Mireya sa tabi ng palengke. Sa gabi, nagre-review siya sa ilalim ng ilaw na hindi na nanghihina dahil napakabitan na ng maayos na linya ang bahay nila. Ang kanilang dating barong-barong ay hindi pa rin mansyon, ngunit malayo na sa dati. May simentadong sahig na, may maayos na bubong, at hindi na nila kailangang magsahod ng palanggana tuwing uulan. Si Delpin naman, sa tulong ng therapy na ipinagamot ni Doña Celestina, ay nakakalakad na ng bahagya gamit ang tungkod. Hindi pa rin siya pwedeng bumalik sa dati niyang trabaho, ngunit kaya na niyang maupo sa harap ng bahay, maglinis ng ilang gamit at mag-abot ng payo sa mga anak. Sa bawat hakbang na naibabalik niya, pakiramdam niya ay unti-unti ring bumabalik ang pagkatao niyang minsang nalugmok sa hiya. "Dahan-dahan lang, tay," sabi ni Andro isang umaga habang inalalayan si Delpin pababa ng 2 baitang sa kanilang munting harapan. "Huwag niyo pong biglain." Napangiti si Delpin, bagamat kita pa rin ang pagod sa mukha. "Ikaw ang dahan-dahan, anak. Masyado kang maraming iniisip. Baka pati lakas mo maubos kakabuhat ng problema ng lahat." "Mas mabuti na pong ako ang mapagod kesa kayo ang muling bumagsak," sagot ni Andro. Sa loob ng bahay, narinig nila ang masiglang boses ni Isabel. "Kuya, huwag mong kalimutan, may declamation ako bukas. Ikaw ang makikinig mamaya." Napatawa si Delpin. "Ayun, isa na naman niyang aarte sa harap mo." "Hindi po aarte, tay," sigaw ni Isabel mula sa loob. "Performance po yun." Mas gumaan na ang bahay nila, dating puro buntong hininga. Madalas, naroon si Aling Purita na walang sawang nakikikape at dumadaldal. Si Mang Edring naman ay dumaraan kapag wala masyadong pasada at tumutulong magbuhat ng paninda. Sa bagong buhay ng pamilyang Salcedo, hindi na lamang hirap ang sentro. May halong pag-asa na, may halong saya at may mga taong naging tunay na bahagi ng pagbangon nila. Ngunit, tulad ng anumang pag-asenso na mabilis napapansin sa maliit na bayan, hindi rin nawala ang mga matang naiinggit. Isa sa mga yon ay si Rastin Valena. Mula nang maging maayos ang pwesto ni Mireya at unti-unting dumami ang suki nito, nabawasan ang mga customer ni Rastin, hindi dahil mas mura si Mireya, kundi dahil nakita ng mga tao ang sipag at pagiging tapat ng pamilyang Salcedo. Kung ano ang timbang, iyon ang timbang. Kung ano ang kalidad ng uling, iyon ang nakukuha. Walang daya, walang panlalamang. Hindi iyon matanggap ni Rastin. Isang hapon, habang abala si Mireya sa pagtitimbang ng paninda para sa isang karinderya, lumapit si Rastin na may pilit ng ngiti. "O Mireya, ang laki na pala ng inunlad ninyo. Baka naman nakakalimot na kayo sa mga taong nauna rito." Hindi huminto si Mireya sa ginagawa. "Hindi naman kami nakikipag-unahan sa'yo, Rastin. Naghahanap buhay lang kami." "Talaga ba?" Umismid siya. "Kasi parang ang bilis ninyong nakakaangat. Isang pitik lang ng donya, ayos na lahat." Ang swerte rin ng mga marunong pumurma ng bait. Napatigil si Yandro na noon ay nag-aayos ng mga supot sa likod. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap kay Rastin. "Kung may gusto kang sabihin, sa akin mo sabihin ng diretsyo." Malamig na sabi ni Yandro. Napangisi si Rastin. "Aba, lumalaban na. Hindi na pala yung batang tahimik lang sa terminal." "Hindi na po ako bata," sagot ni Yandro. "Pero hindi rin ako bastos. Kaya hanggat kaya, gusto kong maayos ang usapan." Biglang sumingit si Aling Purita, nawari sadyang nakarinig sa malayo. "Rastin, umuwi ka na nga. Hindi bagay sa'yo ang mapait." Mas lalo hang pumapangit, napakamot ng ulo si Mang Edring mula sa tricycle at tumawa. "Tama, baka ikasira pa ng negosyo mo yung ugali mo." Napahiya si Rastin sa harap ng ilang suki at napaatras, ngunit hindi nawala ang apoy sa mga mata nito. Habang umaalis, malinaw ang mensahe ng tingin niya kay Yandro. Hindi pa tapos ang laban. Hindi lang si Rastin ang may bumubulong na sama ng loob.
Sa kabilang panig naman ng mundo ni Doña Celestina, naroon si Liora Meneses. Ang assistant na dati pa lang ay halata ng hindi komportable sa pagiging malapit ng loob ng Doña kay Yandro. Sa loob ng opisina ng Vergara Holdings sa bayan, ilang beses nang nakikita ni Yandro si Liora tuwing ipinadadala siya ni Celestina para mag-abot ng papeles o magdala ng resibo mula sa scholarship at mga gastusing sinasagot nito para sa pag-aaral nila ni Isabel. Hindi siya pala salita kay Yandro, ngunit bawat tingin nito ay parang may kasamang malamig na tanong. Bakit ikaw? Isang Sabado ng umaga, ipinatawag si Yandro ni Celestina sa opisina. Hindi para utusan, kundi para tulungan nitong ayusin ang ilang lumang file ng scholarship assistance na gusto nitong palawakin para sa ibang batang mahihirap sa San Isidro. Natutunan na ni Yandro ang maingat na paghawak sa dokumento, maayos ang sulat kamay niya, at mapagkakatiwalaan sa maliliit na detalye. Mga bagay na lalong nagustuhan ni Celestina sa kanya. Pagpasok niya sa study room ng opisina, naroon si Celestina sa likod ng mesa. May salamin sa dulo ng ilong at binabasa ang ilang dokumento. Sa isang gilid, tahimik na nakatayo si Liora. "Yandro, pakiabot nga itong folder sa side cabinet," sabi ni Celestina. "At yung blue file na may label na San Roque Property, ilagay mo sa mesa ko." "Opo, Donya," sagot ni Yandro. Habang inaayos niya ang mga papel, napansin niyang tahimik lang si Liora, ngubit nakasunod ang mga mata sa bawat kilos niya. Hindi siya nagpaapekto. Sanay na siya sa ganoong tingin. Makalipas ang ilang minuto, dumating si attorney ni Riz Fuentella, ang legal advisor ni Celestina. Matikas itong babae, nasa early 40s, laging maayos magsalita at bihirang magpakita ng emosyon. Ngulit kabaliktaran ni Liora, may kakaiba itong pagtingin kay Yandro. Hindi mapangmata, kundi mapanuri. "Ma'am, nandito na po ang draft ng transfer documents para sa lupang minana niya sa San Roque," sabi ni attorney ni Riz. "Good," tugon ni Celestina. "Ayokong maantala na naman yan." Nang araw din iyon, umuwi si Yandro nang walang akaibang nangyari. Ngunit kinabukasan, sumabog ang isang problema na muntik bumura sa lahat ng pinaghihirapan niyang reputasyon. Maagang pinatawag si Celestina sa opisina ng munisipyo dahil may kailangang ayusing dokumento para sa lupang minana ng pamilya nila sa San Roque. Isang mahalagang pag-aari na matagal nang pinag-aagawan ng ilang negosyanteng gustong bilhin iyon sa murang halaga. Ngunit pagdating sa opisina, wala ang original folder. Nawala, at ang huling taong inutusang humawak sa cabinet pinaglalagyan noon ay si Yandro. Anong ibig sabihin nito? Malamig na tanong ni Celestina habang nakatayo sa gitna ng study room. Naroon si Liora, si attorney ni Riz, at si Tibo. Si Yandro naman ay kakarating pa lang, naguguluhan sa biglaang tawag. "Donya, kahapon po inayos ko lang ang files na sinabi ninyo. Pagkatapos po, umuwi agad ako. Pero ikaw ang huling pumasok dito." Putol ni Liora, matalim ang boses. "At ngayon, nawawala ang pinakamahalagang dokumento? Huwag mo namang sabihin na nagkataon lang." Parang may malamig na bakal na dumaan sa gulugod ni Yandro. "Hindi po ako kumuha niyan." "Talaga?" Umangat ang kilay ni Liora. Mahirap paniwalaan, lalo na kung may ibang taong pwedeng makinabang kapag nagulo ang transfer. Napahigpit ang kamao ni Yandro. Hindi sa galit na gusto niyang sumabog, kundi sa bigat ng paratang. Sa isang iglap, bumalik sa kanya ang pakiramdam noong bata pa siya, yung titig ng mga taong handang husgahan siya dahil mahirap siya. Dahil galing siya sa uling, dahil sa tingin nila, ang mahirap ay madaling matukso. "Liora?" Babala ni Celestina. Ngunit tuloy si Liora. "Kailangan nating maging maingat, Donya. Hindi porket minsang nagsauli siya lang wallet, santo na siya." Parang nabingi si Andrew sa narinig. Para sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang nanginginig ang boses niya. "Kung sa tingin niyo po ay magnanakaw ako," sabi niya, pilit pinipigil ang sakit. "Sabihin niyo po ng diretsyo, pero huwag niyo pong gamitin laban sa akin ang kabutihang ginawa ko noon na parabang isa lang iyong palabas." Natahimik ang silid. Si Celestina ay hindi agad nagsalita. Tinitigan niya si Yandro, pagkatapos ay si Liora. Sa mukha niyang sanay magpasya, may dumaan na bigat. Hindi dahil naniniwala siya sa paratang, kundi dahil alam niyang ang tiwala kapag pinagdudahan sa harap ng maraming tao ay may sugat na naiiwan kahit mapatunayan pang walang sala ang inaakusahan. Makalipas ang ilang oras, kumalat ang bulong-bulungan. Sa palengke, may ilang nakarinig na may nawawalang dokumento sa opisina ng Donya. Sa terminal, si Rustin pa mismo ang nagpasimuno ng chismis. "Oh, sabi ko sa inyo,
Kapag masyadong mabilis ang asenso, may kapalit yan. Hindi na ako magugulat kung siya nga ang kumuha. Nakarating ang chismis hanggang sa pwesto ni Mireya. Nang marinig yon ni Isabel mula sa dalawang babaeng bumibili, agad siyang napaluha. Nay, hindi naman gagawin ni Kuya yun, di ba? Mahigpit na napahawak si Mireya sa balikat ng anak. Hindi, kilala ko ang kuya mo. Kahit magutom pa kami noon, hindi yun nagnanakaw. Nang gabing iyon, tahimik si Andrew pag-uwi. Hindi niya kayang salubungin agad ang tingin ng pamilya niya. Ngunit nadatnan niya roon si isang lalaking matangkad, nakapolo at may bitbit na lumang sobre. Si Baste, dating utility boy sa opisina ni Celestina. Nagulat si Yandro. Ikaw po ba si Kuya Baste? Tumanggo ito. Kailangan kitang makausap. May nakita ako kahapon sa opisina. Akala ko nung una wala akong pakialam, pero nang marinig kong ikaw ang pinagbintangan, hindi ako natahimik. Sa loob ng bahay, humiga si Delphine ng bahagyang pasandal habang nakikinig. Si Mireya at Sabel ay kapwa nakatingin kay Baste. Pagkalabas mo kahapon ng study room, sabi ni Baste kay Yandaw, bumalik si Ma'am Leora. Akala niya siguro wala ng tao sa hallway. Nakita ko siyang binuksan ulit ang cabinet at kinuha ang blue file. May kausap pa sa telepono. Narinig kong sinabi niyang kapag nawala ang original, mapipilitan siyang makipag-negotiate. Napalunok si Yandro. Si Mireya naman ay napaupong tuwid. Diyos ko, bakit hindi ka agad nagsalita? Tanong ni Delphine, mabigat ngulit kalmado ang boses. Napayuko si Baste. Natakot ako. May koneksyon si Ma'am Leora at dati ilang beses niyang pinagbantaan na tanggal ako kapag hindi ako sumunod. Pero nung narinig kong si Yandro ang pinagdudumihan, hindi ko kinaya. Kinabukasan, sa tulong ni Attorney Neris, na lihim na pinagsabihan ni Baste, sinuri nila ang CCTV sa hallway at pinagtugma ang oras ng pagpasok at paglabas ng mga tao sa study room. Naanroon ang ebidensya. Matapos lumabas si Yandro, bumalik nga si Leora at ilang oras matapos mawala ang file, may tawag ito sa isang broker na matagal nang gustong mapilitang ibenta ni Celestina ang lupain sa San Roque sa mas mababang halaga. Nang kinumprunta si Leora sa opisina, wala nang lusot. Ginawa ko yun para sa negosyo, sigaw ni Leora, nanginginig ang boses. Hindi nyo naiintindihan, Donya. Masyado kayong emosyonal. Masyado kayong nagpapadala sa batang yan. Hindi negosyo ang tawag sa pagtataksil. Malamig na sabi ni Celestina. At sa harap ni Attorney Nerice, ni Tibo, ni Baste at ni Yandro na ilang araw ding nilamon ng kahihiyan, tuluyang bumagsak ang maskara ni Leora. Sa sandaling iyon, muling napatunayan ang katotohanan. Ang batang minsang nagbalik ng wallet at ngayoy binatang pinagbibintangang magnanakaw ng papel ay nanatiling pareho ang pagkatao. Tapat, malinis ang kamay, at higit sa lahat, hindi kailanman nagbago dahil lang sa nakaangat siya ng bahagya sa buhay. Ngunit kahit nalinis ang pangalan niya, alam ni Yandro na may mga sugat na hindi agad naghihilom. At sa pag-ahon niya, mas lalo niyang nauunawaan na ang tunay na laban ay hindi lang gutom o kahirapan, kundi ang inggit ng mga taong hindi matanggap na ang isang tulad niyang dating nasa ilalim ay marunong palang tumayo ng hindi yumuyuko sa dumi ng mundo. Tahimik ang umaga matapos mabunyag ang ginawa ni Leora Meneses. Sa loob ng Vergara Holdings, tila nag-iba ang hangin. Parang mas mabigat, mas maingat ang bawat kilos ng mga tao. Sa labas, may araw pa ring sumisilip. May mga sasakyang dumaraan at patuloy ang buhay ng bayan ng San Isidro. Ngunit sa puso ni Yandro, may isang bagay na hindi na maibabalik sa dati. Ang pakiramdam na kahit gaano siya katapat, may mga taong handang dumungis ng pangalan niya para lang manatili silang nasa pwesto. Hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang sandaling napagtanto niya na si Doña Celestina, ang taong unang naniwala sa kanya, ay nasugatan din, hindi sa pera, kundi sa tiwala. Sa loob ng opisina, nakaupo si Celestina sa mesa niyang punong-puno ng papeles. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagwawala, pero sa mga mata niyang sanay mag-utos, may pagod na mas malalim kaysa puyat.
Si Atty. Nerice Fuentella ay nakatayo sa gilid, hawak ang ilang dokumento. Si Tibo ay nakalapat ang kamay sa likod, parang bantay na hindi alam kung kailan papasok ang susunod na panganib. Nakatayo sa tapat si Yandro, hindi na bilang batang pinapakawalan lang sa hallway, kundi bilang binatang marunong magdala ng sarili. Ngulit sa sandaling iyon, parang gusto niyang bumalik sa pagiging bata. Yung panahong simple lang ang tama at mali. Ngayon, mas masalimuot. May mga taong ginagawang tama ang mali basta para sa negosyo. Donya, mahinang sabi ni Yandro. Pasensya na po kung nadamay pa kayo. Kung hindi po ako pinapasok dito, baka hindi nangyari. Itinaas ni Celestina ang kamay. Senyas na tumigil siya. Huwag mong akuin ang kasalanan ng iba. Sagot nito, mababa ang boses. Kung may natutunan ako, Yandro, ito iyon. Hindi lahat ng nakangiti sa harap mo ay kakampi mo. Sumingit si Atty. Nerice. Ma'am, may draft na po tayo para sa legal action. Pwede rin po nating iban si Liora sa anumang transaksyon na may kinalaman sa properties. Tumanggo si Celestina. Gawin mo at siguraduhin mong hindi na siya makalapit sa San Roque property. Tahimik si Yandro, pero may isang tanong na hindi niya maiwasang isipin. Kung gaon kadaling ipagpalit ni Liora ang tiwala, ano pa kaya ang pwedeng gawin ng iba? Naramdaman niyang mas lumaki ang mundo niya at kasabay noon, lumaki rin ang mga panganib. Pag-uwi niya sa Purok Malaya, sinalubong siya ni Isabel na may hawak na papel. Kuya, masigla nitong sabi, pero halatang pinipilit maging masaya. May notice sa school, qualified daw ako sa divisional level. Napangiti si Andro at hinawakan ng ulo ng kapatid. Ang galing mo, Bel. Sabi ko sa iyo ikaw ang malakas dito. Mula sa likod, lumabas si Mireya. May apron pa at may alikabok ng uling sa gilid ng pisngi. Anak, kumain ka muna. Baka kung ano na naman iniisip mo. Umupo si Yandro sa bangko. Nariyan si Aling Purita, gaya ng dati, may dalang kape at bagong chismis. Nariyan din si Mang Edring na tumigil saglit para lang magsabi ng, "Buti naman at nalinis ang pangalan mo, iho." Nariyan si Delphine sa harap, nakaupo at nakatukod ang tungkod. Tahimik pero halatang ipinagmamalaki ang anak. Kuya, biglang sabi ni Delphine nang sila na lang ang naiiwan sa harap. Alam mo ba kung bakit ka tumatag? Napatingin si Yandro. Bakit po? Dahil kahit wala tayong kinakain, may pinanghahawakan ka pa rin. Sagot ni Delphine. Ang dangal, yan ang hindi nila kayang bilhin kahit gaano pa sila kayaman. Tahimik na tumanggo si Yandro. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, alam niyang hindi sapat ang dangal lang. Kailangan din niyang humakbang sa mas malawak na pangarap, hindi na para lang sa pamilya nila, kundi para sa sarili niyang kinabukasan. Lumipas pa ang mga buwan. Mabilis ang panahon kapag may direksyon. Nagtapos si Yandro sa high school bilang isa sa mga may pinakamataas na marka. Naging mas maayos ang takbo ng negosyo ni Mireya. Nakasanayan na rin ng bayan na ang batang uling ay hindi na bata at hindi na rin basta uling ang dala. May dala na siyang diploma. May dala na siyang respeto. Sa araw ng graduation, tumayo si Yandro sa entablado. Nakasuot ng toga na hiniram lang at inayos ni Mireya hanggang magmukhang bago. Nasa harap si Delphine, nakangiti kahit nangingilid ang luha. Katabi niya si Isabel, kumakaway na parang siya ang graduate. Nasa isang gilid si Aling Purita at Mang Edring, parehong palakpak ng palakpak. At sa dulo ng upuan, naroon si Doña Celestina. Hindi nakaenggrande, hindi nagpakapansin. Ngunit halatang hindi niya pinalampas ang araw na yon. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ni Yandro si Celestina. Doña, salamat po, sabi niya halos pabulong. Kung hindi po kayo, kung hindi ako, putol ni Celestina. May iba ring paraan, pero mas mahirap. Ang mahalaga, hindi ka tumigil. Saglit na tumingin si Yandro sa kanya. Doña, natatakot po ako minsan. Natatakot po akong hindi ko kayanin sa college. Natatakot po akong baka isang araw bigla kayong mapagod. Hindi umiwas si Celestina. Hindi ako ang dapat mong katakutan na mapagod, sagot niya. Ang dapat mong bantayan ay ang sarili mo kapag dumating ang pagkakataong
pwede ka nang maging katulad nila. Katulad nila? Katulad ng mga taong ginagamit ang kapangyarihan para mang-abuso, sagot ni Celestina. Dahil kapag umangat ka, mas maraming tukso at mas maraming dahilan para kalimutan kung saan ka nanggaling. Napalunok si Yandro. Hindi ko po makakalimutan. Siguraduhin mo, sabi ni Celestina, at sa unang pagkakataon, may bahagyang lambot ang tono niya. Dahil ikaw ang patunay ko na may tao pang totoo. Nag-aral si Yandro sa kolehiyo sa kalapit na syudad sa kursong accountancy. Hindi yun biro, mas malayo ang biyahe, mas mahal ang gastos, mas matindi ang pressure. Pero sa tulong ng scholarship na inayos ni Celestina at sa pagsisikap ni Mireya at Delpin na mag-ipon mula sa negosyo, nakaya niya. Habang nag-aaral, hindi niya iniwan ang pinagmulan. Tuwing uuwi siya sa San Isidro, dumadaan siya sa pwesto, tumutulong sa pagbibilang ng kita, nag-aayos ng record at tinuturuan si Mireya kung paano mas magiging maayos ang accounting ng maliit nilang negosyo. Anak, sabi ni Mireya isang gabi habang binibilang nila ang kita, hindi ko alam paano mo natutunan niyang mga numero. Ngumiti si Andro. Nay, natutunan ko to kasi ayokong balang araw may manluloko sa atin. Ayokong maulit yung panahon na ginugulangan tayo. Sa bayan, unti-unting nararamdaman ng epekto ng pag-angat ni Yandro. May mga batang dating nasa terminal din na nagsimulang magtanong sa kanya kung paano makakabalik sa pag-aaral. May mga magulang na nagsimulang mangarap para sa anak nila. At sa bawat tanong, naaalala ni Yandro ang sarili niyang nakayapak, pawis na pawis at nanginginig habang hawak ng wallet na hindi kanya. Isang araw, habang nasa kolehiyo na si Yandro at mas lumalalim na ang responsibilidad niya, dumating ang balitang bumigat ang kalagayan ni Celestina. Na-admit ito sa ospital sa syudad. Hindi na ito simpleng pagod o high blood. May komplikasyon. May mga araw na hirap itong huminga. Pag-uwi ni Andro, agad siyang dumiretso sa ospital. Sa labas ng private room, sinalubong siya ni Tibo. Nandito ka na, sabi ng driver halatang pagod na rin sa ilang araw na pagbabantay. Kumatok si Andro at pumasok. Sa loob, naroon si Celestina. Mas payat, mas maputla, ngunit pareho pa rin ang tingin. Matapang, ngunit ngayon may kaunting pagbitaw. Donya, halos hindi lumabas ang boses ni Yandro. Ako po. Napangiti ng bahagya si Celestina. Yandro, lumaki ka. Umupo siya sa tabi ng kama. Donya, huwag po kayong bibitaw. Tumawa si Celestina ng mahina, parang nasasaktan. Ganyan ka pa rin. Parang akala mo kaya mong hawakan ang lahat. Namilog ang mata ni Yandro. Kung kaya ko po, gagawin ko. Tumahimik si Celestina, saka tumingin sa kisame na parang may kinakausap na matagal nang wala. Namatay ang anak ko, Yandro. Bigla nitong sabi, diretso, walang paligoy. At simula noon, isinara ko ang puso ko. Lahat ng tao sa paligid ko may kapalit, may agenda, may presyo. Napalunok si Yandro. Alam niya iyon pero iba pala kapag galing mismo sa bibig ni Celestina. Pero nung ibinalik mo yung wallet, pagpapatuloy nito. Hindi pera ang gumulat sa akin, hindi yung cash, kundi yung litrato. Iningat-ingatan mo. Para kang nagbalik ng parte ng anak ko sa akin at doon ko naalala na may kabutihan pa rin pala sa mundo. Nanghingilid ang luha ni Andro. Donya, hindi ko po sinasadya, basta po, ayoko lang pong may mawalan. Eksakto, sabi ni Celestina. Ayaw mong may mawalan, kaya ikaw ang gusto kong magpatuloy sa isang bagay. Umupo si Attorney Neris sa kabilang side, halatang naghihintay lang ng tamang sandali. Inilabas nito ang isang folder. May foundation si Doña Celestina, paliwanag ni Attorney Neris. Gusto niyang palawakin, scholarship at livelihood assistance para sa mga batang kagaya mo noon. Pero kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan, hindi tagapagmana ng negosyo, hindi kapalit ng pamilya, kundi tagapangalaga ng layunin. Napatingin si Andro kay Celestina. Ako po, tumanggo si Celestina. Hindi ko ibinibigay sa iyo ang kumpanya ko, Yandro. Hindi yan makatotohanan at ayokong gawing fairy tale ang buhay mo. Ang ibinibigay ko sa iyo ay trabaho at responsibilidad. Pamumuno sa Scholarship Foundation sa pangalan ng anak ko
Dahil gusto kong kapag nawala ako, may magpapatuloy na hindi sinusukat ang tao sa presyo. Nanikip ang dibdib ni Yandro. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang bigat ng ganoong tiwala. Donya, hindi ko po alam kung kaya ko. Kakayanin mo, mariing sabi ni Celestina. Dahil hindi mo yan gagawin para sa akin. Gagawin mo yan para sa mga batang katulad mo na minsang napilitang pumili sa pagitan ng dangal at gutom. Tahimik na tumanggo si Andro. Luha na ang bumabagsak sa pisngi. Opo. Makalipas ang ilang linggo, lumabas si Celestina sa ospital, ngunit hindi na bumalik sa dating lakas. May mga araw na masigla siya, may mga araw na tahimik lang. Ngunit baga tuluyang humina, inayos niya ang lahat. Ang legal papers ng foundation, ang mga guidelines, ang transparency ng pondo at ang mga taong dapat tumulong sa pagpapatakbo nito. Kasama si Attorney Neris at si Tibo na parehong may respeto kay Yandro. Sa unang meeting ng foundation sa munisipyo, nakaupo si Yandro sa harap, hindi na batang uling, kundi binatang may dalang plano. Sa labas, nagtipo ng ilang magulang at estudyante. Naroon si Sir Amiel Dacoro, ang dating guro niya. Nakangiting parang ipinagmamalaki ang dating estudyante. Naroon din si Baste, tahimik sa likod, pero halatang magaan ng loob dahil tama ang pinili niyang gawin noon. At sa isang sulok, naroon si Rastin, nakatanaw mula sa malayo. Hindi na kasing lakas ang impluensya, hindi na kasing taas ang yabang. Sa paglipas ng panahon, unti-unti rin itong nilayuan ng mga tao dahil napatunayan nilang mas malakas ang respeto kaysa paninira. Sa huling eksena ng paglalakbay ni Yandro, bumalik siya sa terminal, hindi para magbenta ng uling, kundi para maglagay ng maliit na bulletin board sa waiting shed, listahan ng scholarship requirements, schedule ng orientation, at contact number ng foundation. Habang ikinakabit niya ang karatula, lumapit ang isang batang lalaki, marumi ang duhod at may hawak na maliit na supot ng uling. "Kuya," mahinang nitong tanong, "totoo po bang pwede kaming mag-aral kahit mahirap?" Lumuhod si Andrew para magpantay ang tingin nila. "Totoo," sagot niya. "Pero hindi lang dahil may tutulong. Kailangan mo ring piliing maging tapat. Piliin mong huwag magnakaw ng pangarap ng sarili mo." Sa gilid, nakatingin si Aling Purita at Mang Edring. Parehong may luha sa mata. Si Mireya at Delphine ay magkatabing nakaupo sa tricycle, hawak ang kamay ng isa't isa, habang si Isabel, na ngayon ay mas dalaga na, ay nakangiting parang alam niyang ang buhay nila ay hindi na babalik sa dati. At sa hangin ng San Isidro, sa parehong lugar kung saan minsang pinagtawanan ang isang batang amoy usok, umiikot ngayon ang isang bagong kwento na ang tunay na pamana ay hindi pera, hindi titulo, hindi apelyido, kundi ang dangal na piniling pansindigan kahit walang nanunood at ang kabutihang piniling ipamana para umangat din ang iba. Lumabas si Myren mula sa loob. Mahina pa rin pero mas matatag ng kaunti kaysa dati. "Lauro, bunso," sabi nito, sabay abot ng prutas. "Oh, para sa'yo to. Concern lang ako." Tinignan ni Myren ng supot pero hindi niya agad kinuha. Sa loob ng bahay, ramdam ang panibagong bigat ng hangin dahil habang unti-unting nagbubukas ang pinto para sa mas magandang bukas, may mga taong pilit pa ring gustong sumingit sa pagitan ng paghihilom at pag-asa. At si Tala, na dating bata lamang na kumakanta para may maiuwi, ay nagsisimula ng matutong kilalanin na hindi lahat ng paglapit ay pagmamalasakit at hindi lahat ng tulong ay malinis ang intensyon. Dahil habang unti-unting nagbubukas ang pinto para sa mas magandang bukas, may mga taong pilit pa ring gustong sumingit sa pagitan ng paghihilom at pag-asa. At iyon ang eksaktong naramdaman ni Tala nang gabing muling tumapak si Lauro sa harap ng kanilang pintuan na parang wala siyang mga nakaraang sugat na iniwan. Ang supot ng prutas sa kamay nito ay mukhang mabigat, ngunit mas mabigat ang pakilamdam na dala ng presensya niya sa maliit nilang tahanan. "Oh, bunso," malambing na sabi ni Lauro kay Myren, sabay iabot ang supot. "Mansanas yan.
Mabuti sa may sakit. Naisip lang kita. Hindi agad inabot ni Myren ang dala nito. Nakatayo lang siya sa may gilid ng pinto, hawak ang silyang sandalan dahil hindi pa ganap ang lakas ng katawan niya. Sa ilang linggo ng gamutan, lumiwanag ng kaunti ang mukha niya, pero ang mga mata niya, marunong pa ring magbasa ng intensyon. "Salamat," mahinang sabi ni Myren. "Pero pwede mo nang sabihin agad kung bakit ka nandito." Bahagyang natawa si Lauro, parang nasaktan sa tuwirang tanong. "Ano ka ba, bunso? Hindi ba pwedeng dumalaw lang? Pamilya tayo." Sa likod ni Tala, naroon si Bembem, nakapamiwang at halatang hindi naniniwala. Kapag may camera siguro, mas kapanipaniwala. "Tumahimik ka nga, batang hamog," singhal ni Lauro bago bumalik ang tingin kay Myren. "Ang totoo, gusto ko lang namang tumulong. Narinig ko kasi may malaking concert daw si Tala." Nagkatinginan sina Tala at Myren. Iyon ang unang beses na narinig ni Tala na may ibang taong nangungusap ng direkta tungkol sa event na inihahanda ni Severo. Nitong mga nakaraang araw, tahimik na inaasikaso ni Celine ang mga detalye. Isang benefit concert para sa mga batang lansangan, proyekto ng foundation ni Severo na magsisilbing unang malaking pagtatanhal ni Tala sa mas maayos na entablado. Hindi ito isang talent show na pangkomersyal. Layunin nitong makalikom ng pondo para sa mga batang tulad niya noon, mga batang kinakailangang mamili sa pagitan ng gutom at pangarap. "Paano mo nalaman?" tanong ni Tala, hindi na kasing maamo ng dati. Umayos ng tayo si Lauro. "May mga kakilala ko. Kumalat na rin naman sa lugar nyo. Natural, pamilya ninyo ako. Dapat lang alam ko. At saka," ngumiti siya, "pwede akong tumulong sa pag-aasikaso. Alam mo naman, marunong ako sa mga tao. Baka kailangan ninyo ng representative." Napangiwi si Bembem. "Representative? Sa pangungupit?" "Bembem," saway ni Myren, pero hindi na tulad ng dati na puno ng pag-aalala. Mas tunog itong paalala lang. Huminga ng malalim si Myren sa katinignan ng kapatid niya. "Lauro, hindi namin kailangan ng representative. Ang kailangan namin ay katahimikan. At kung talagang gusto mo kaming tulungan, magsimula ka sa hindi paglapit kapag may nakikita kang pakinabang." Sandaling natigilan si Lauro. Hindi siya sanay na ganito kadirekto si Myren. Dati, sa bawat pakiusap niya, may puwang pa sa kanyang pangungulit. Pero ngayon, may bago ng tindig ang ating niyang dati niyang napapaikot. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. Medyo matigas na ang tono. "Ang ibig kong sabihin," sagot ni Myren, kahit mabagal ang hinga, "napagod na ako sa pangakong walang laman." Nanigas ang panga ni Lauro. Tumingin siya kay Tala, tila naghahanap ng mas mahina niyang mabubutas, ngunit iba na rin ang mga mata ng bata ngayon. "Hindi po kami magpapagulo, tito. Malaki na ang tulong sa amin na hindi kami ginagalaw." Napairap si Lauro, saka pilit na ngumiti muli. Sige, ganyan pala. Basta tandaan nyo, pamilya pa rin ako." Pag-alis niya, saka lamang nakahinga ng maluwag si Bembem. "Pamilya raw?" bulong niya. "Kung makasingit, akala mo manager." Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging abala ang paligid ni Tala. Tuloy ang kanyang ensayo kay Maestra Vivian na mas humihigpit habang papalapit ang concert. "Hindi sapat ang magandang boses," sabi ni Maestra Vivian isang hapon habang pinapahawakan si Tala sa tiyan para sa tamang paghinga. "Kapag nasa entablado ka, dala mo ang buong buhay mo. Kapag mahina ang loob mo, maririnig yan." "Opo," hingal na sagot ni Tala. Ulit. Muling umawit si Tala. Sa isang sulok ng studio, tahimik na nakaupo si Severo, nakikinig lamang. Hindi siya nangingialam sa training. Mas pinipili niyang panoorin kung paanong hinuhubog ni Maestra Vivian ang talentong dating tinatabunan lang ng ingay ng parke. Pagkatapos ng ensayo, lumapit si Severo kay Tala.
May dalang maliit na kahon ng pastillas mula sa isang lumang tindahan na minsang paborito raw ni Lyra. "Pagod ka," sabi niya. Ngumiti si Tala ng bahagya. "Okay lang po, sanay naman po ako." Iyon ang isa sa mga katangian ni Tala na lalong pinapahalagahan ni Severo. Hindi siya marunong magpanggap na prinsesa sa gitna ng pagkakataon. Kahit may bagong pintong nagbukas sa kanya, dala pa rin niya ang disiplina ng batang nasanay lumaban. Ang concert, sabi ni Severo, hindi para patunayan na mas magaling ka kaysa sa iba. Para ito sa mga batang wala pang naririnig na naniniwala sa kanila. Tumanggo si Tala. "Alam ko po, ayoko rin pong masayang." Hindi niya alam na sa kabilang banda, may isang taong abalang naghahanda para sirain ang gabing iyon. Si Harold Quintana, na binara ni Severo nung una pa lang, ay hindi nakalimot sa pagpahiya sa kanya. Sa isip niya, ang batang tulad ni Tala ay dapat ginagamit sa kamera at press release, hindi hinahayaang magkaroon ng sariling dignidad. Dahil hindi siya mapilit makapasok sa plano ni Severo, pinili niyang gumawa ng sariling paraan para guluhin ang event. Araw ng concert, maagang nagising si Tala. Hindi niya halos maramdaman ang sikmura niya sa kaba. Mula sa maliit nilang bahay na nayo'y mas maaliwalas na dahil may mga bagong gamot, mas malinis na kumot at mas maayos na bentilador na ipinadala ni Celine, naghanda siya sa harap ng lumang salamin. Pinlansya ni Celine ang simpleng damit na isusuot niya. Hindi marangya, hindi rin mukhang minadali. Tama lang para sa isang batang ang boses, hindi kasuotan ang bida. Sa kama, nakaupo si Miren. Mas maputi ang kutis kaysa dati, ngunit mas buhay ang mga mata. "Ang ganda mo, anak." Nahiyang ngumiti si Tala. "Nay, kinakabahan po ako." "Dapat lang," sagot ni Miren. Ang hindi kinakabahan, kadalasan hindi marunong magmahal sa ginagawa niya. Tumabi si Tala at humawak sa kamay ng ina. "Pupunta po kayo, di ba?" "Oo," sabi ni Miren. "Kahit mabagal akong maglakad, pupunta ako. Hindi ko palalampasin to." Kasama nilang bumiyahe si Bembem, na nayoy ay may bagong polo na pinili mismo ni Celine para hindi raw ito mukhang lalaking napadaan lang sa venue. Ilang beses niya itong hinihila pababa dahil hindi siya sanay sa maayos na damit. "Ang init naman nito." "Mas mainit sa kalye," sagot ni Tala, at sabay silang natawa. Ang venue ay hindi kasing laki ng arena, ngunit sapat para punuin ang ilaw at pag-asa ang isang gabi. May mga bata mula sa iba't ibang outreach centers, may mga guro, may ilang donors, at may ordinaryong taong inimbitahan upang suportahan ang programa. Sa backstage, abala ang mga staff. Naroon si Celine, si Tomas, si Maestra Vivian, at ilang volunteer. Habang inaayusan si Tala, narinig niya ang mahinang pagtatalo sa kabilang dulo ng backstage. "Anong ibig sabihin nito?" Matalim na boses ni Celine. "May adjustment lang sa program flow," sagot ng isang lalaking halatang pilit mahinahon. Sumilip si Tala at nakita si Harold, may hawak na clipboard. "Adjustment? Bakit mawawala sa final set si Tala?" "Hindi mawawala," pinaliwanag ni Harold na halatang nagsisinungaling. "Nilipat lang, para mas dramatic. Mas okay na may video muna ng kanyang buhay bago siya lumabas. Tapos baka mas magandang may sponsor speech pa." "Hindi yan ang inaprobahan ni Mr. Valenia." Malamig na putol ni Celine. Nang sandaling iyon, pumasok si Severo. Isang tingin lang kay Harold, alam na ng lahat na hindi ito ordinaryong hindi pagkakasundo. "Anong nangyayari?" tanong ni Severo. Ngumiti si Harold pero halatang tensyonado. "Sir, inaayos ko lang yung flow para mas impactful. Maganda kasing ma-emphasize ang story ni Tala bago siya kumanta. We can show photos from the slum, maybe her mother." "Mama ko?" bulong ni Tala, nanlalamig. Lumapit si Severo, kinuha ang clipboard at mabilis na binasa. Kasama sa revised flow ni Harold ang isang segment na tila dokumentaryo ng paghihirap ni Tala na may mga litrato at detalye na hindi man lang ipinaalam sa kanila.
Gusto niyang gawing eksena ang sugat ng bata para umani ng palakpakan at simpatya. "Ititigil mo to," sabi ni Severo. "Sir, for the donors." "Ititigil mo to," ulit niya, mas mabigat. "Hindi ko pinayagan ang pagnanakaw mo sa dignidad ng batang ito." Hindi na nakasagot si Harold. Ngunit kahit binawi ni Severo ang plano niya, may isa pa siyang ginawa ng mas marumi. Pinakialaman niya ang technical cues, kabilang ang audio at ilaw para sa set ni Tala, sa pag-asang kapag pumalpak ang performance, lalabas na tama ang ideya niyang gawing drama package na lang ang bata. Hindi pa alam ng lahat iyon. Pagsapit ng oras ng pagtatanghal, isa-isang umakyat ang mga naunang performers. Sa audience, dumating si Miren kasama ang alalay mula sa foundation. Katabi niya si Bembem, halos hindi mapakali sa excitement. Malayo-layo sa unahan, may sariling mesa ang ilang donors at partners. Sa gilid, nakatayo si Doña Perla na inimbitahan pala ng isa niyang kakilala sa venue. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa entablado. Nandoon din si Dr. Isagani at Aling Sela, parehong bihis ng mas maayos kaysa dati, ngunit dala pa rin ang parehong malasakit. Pagkatapos ng ikatlong segment, umilaw ang screen. Ngunit sa halip na simpleng introduction, may lumabas na edited video ng mga lumang kuha sa parke. Si Tala habang kumakanta, si Miren na inuubo sa loob ng bahay, at ilang malalapit na larawan ng kalagayan nila na halatang kinuha ng hindi nila alam. Nanlaki ang mata ni Tala backstage. "Hindi ito yung napag-usapan," sabi niya, nanginginig. "Ako na ang bahala," sabi ni Celine, agad tumakbo sa technical booth. Ngulit bago pa man maputol ang video, biglang sumingit sa backstage si Lauro, halatang may alam sa gulo at gustong samantalahin ang kalituhan. "O ayan," sigaw niya. "Kita nyo? Kung hindi dahil sa amin, wala yang kwento." Napatayo si Miren sa audience nang marinig ang boses ng kapatid, kahit hirap pa siya. Sa backstage, hinarang ni Bimbim si Lauro. "Ano na naman bang gusto mo?" "Ako ang tsuhin niya," sigaw ni Lauro. "May karapatan akong humingi ng parte. Lahat na lang ba sa mayamang tao mapupunta? Pamilya niya ako." Hindi na nakatiis si Miren. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan at lumakad palapit. Hawak ang dibdib, ngunit matagag ang mukha. "Lauro!" sigaw niya, at sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang boses niya sa paligid. Napatigil ang lahat. "Wala kang karapatan," dagdag niya, nanginginig ngunit malinaw. "Ilang taon mong kaming iniwan sa hirap, kinuha mo ang ipon ng anak ko, pinangakuan mo kami ng trabaho kapalit ng perang panggamot ko, at ngayong may tumulong sa amin, saka ka darating para manghingi?" Tahimik ang paligid. Kahit ang audience sa harap, napalinggon dahil humina ang music bed sa gitna ng aberya. "Bunso," tangka ni Lauro. "Tumigil ka," putol ni Miren. "Hindi ka na pwedeng pumasok sa pagitan ng anak ko at ng buhay na pinaghihirapan niyang buuin." Sa mismong sandaling iyon, dumating si Celine kasama ang head technician. Napatay ang video, umayos ang ilaw, at sa isang iglap, parang bumalik ang kontrol sa gabing halos maagaw ng mga taong gustong makinabang. Nasa gilid si Tala, nanginginig, pero lumapit si Maestra Vivian at hinawakan ang balikat niya. "Anong sabi ko?" bulong ng matandang coach. "Kapag nasa entablado ka, dala mo ang bupong buhay mo. Ngayon, gamitin mo yan. Huwag mong hayaang sila ang magsulat ng gabi mo." Malamig na putol ni Celine. Nang sandaling iyon, pumasok si Severo. Isang tingin lang kay Harold, alam na ng lahat na hindi ito ordinaryong hindi pagkakasundo. "Anong nangyayari?" tanong ni Severo. Ngumiti si Harold pero halatang tensyonado. "Sir, inaayos ko lang yung flow para mas impactful. Maganda kasing ma-emphasize ang story ni Tala bago siya kumanta. We can show photos from the slum, maybe her mother." "Mama ko?" bulong ni Tala, nanlalamig. Lumapit si Severo, kinuha ang clipboard at mabilis na binasa. Kasama sa
Revised Flow ni Harold, ang isang segment na tila dokumentaryo ng paghihirap ni Tala na may mga litrato at detalye na hindi man lang ipinaalam sa kanila. Gusto niyang gawing eksena ang sugat ng bata para umani ng palakpakan at simpatsya. "Ititigil mo to," sabi ni Severo. "Sir, for the donors." "Ititigil mo to," ulit niya, mas mabigat. "Hindi ko pinayagan ang pagnanakaw mo sa dignidad ng batang ito." Hindi na nakasagot si Harold. Ngunit kahit binawi ni Severo ang plano niya, may isa pa siyang ginawa ng mas marumi. Pinakialaman niya ang technical cues, kabilang ang audio at ilaw para sa set ni Tala, sa pag-asang kapag pumalpak ang performance, lalabas na tama ang ideya niyang gawing drama package na lang ang bata. Hindi pa alam ng lahat iyon. Pagsapit ng oras ng pagtatanghal, isa-isang umakyat ang mga naunang performers. Sa audience, dumating si Miren kasama ang alalay mula sa foundation. Katabi niya si Bembem, halos hindi mapakali sa excitement. Malayo-layo sa unahan, may sariling mesa ang ilang donors at partners. Sa gilid, nakatayo si Doña Perla na inimbitahan pala ng isa niyang kakilala sa venue. Hindi makapaniwalang nakatingin siya sa entablado. Nandoon din si Dr. Isagani at Aling Sela, parehong bihis ng mas maayos kaysa dati, ngunit dala pa rin ang parehong malasakit. Pagkatapos ng ikatlong segment, umilaw ang screen. Ngunit sa halip na simpleng introduction, may lumabas na edited video ng mga lumang kuha sa parke. Si Tala habang kumakanta, si Miren na inuubo sa loob ng bahay, at ilang malalapit na larawan ng kalagayan nila na halatang kinuha ng hindi nila alam. Nanlaki ang mata ni Tala backstage. "Hindi ito yung napag-usapan," sabi niya, nanginginig. "Ako na ang bahala," sabi ni Celine, agad tumakbo sa technical booth. Ngulit bago pa man maputol ang video, biglang sumingit sa backstage si Lauro, halatang may alam sa gulo at gustong samantalahin ang kalituhan. "O ayan," sigaw niya. "Kita nyo? Kung hindi dahil sa amin, wala yang kwento." Napatayo si Miren sa audience nang marinig ang boses ng kapatid, kahit hirap pa siya. Sa backstage, hinarang ni Bimbim si Lauro. "Ano na naman bang gusto mo?" "Ako ang tsohin niya," sigaw ni Lauro. "May karapatan akong humingi ng parte. Lahat na lang ba sa mayamang tao mapupunta? Pamilya niya ako." Hindi na nakatiis si Miren. Sa kabila ng panghihina, dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan at lumakad palapit. Hawak ang dibdib, ngunit matagag ang mukha. "Lauro!" sigaw niya, at sa unang pagkakataon, umalingaw-ngaw ang boses niya sa paligid. Napatigil ang lahat. "Wala kang karapatan," dagdag niya, nanginginig ngunit malinaw. "Ilang taon mong kaming iniwan sa hirap, kinuha mo ang ipon ng anak ko, pinangakuan mo kami ng trabaho kapalit ng perang panggamot ko, at ngayong may tumulong sa amin, saka ka darating para manghingi?" Tahimik ang paligid. Kahit ang audience sa harap, napalinggon dahil humina ang music bed sa gitna ng aberya. "Bunso," tangka ni Lauro. "Tumigil ka," putol ni Miren. "Hindi ka na pwedeng pumasok sa pagitan ng anak ko at ng buhay na pinaghihirapan niyang buuin." Sa mismong sandaling iyon, dumating si Celine kasama ang head technician. Napatay ang video, umayos ang ilaw, at sa isang iglap, parang bumalik ang kontrol sa gabing halos maagaw ng mga taong gustong makinabang. Nasa gilid si Tala, nanginginig, pero lumapit si Maestra Vivian at hinawakan ng balikat niya. "Anong sabi ko?" bulong ng matandang coach. "Kapag nasa entablado ka, dala mo ang bupong buhay mo. Ngayon, gamitin mo yan. Huwag mong hayaang sila ang magsulat ng gabi mo." Huminga si Tala ng malalim. Sa unahan, tumayo si Severo at humawak ng mikropono. "Humihingi ako ng paumanhin sa nangyaring aberya. Ang gabing ito ay para sa katotohanan, hindi para sa pagsasamantala. At ngayon, ipakikilala ko ang batang nagpaalala sa akin na ang isang awit ay maaaring magligtas ng kaluluwa." Naglakad si Tala papunta sa entablado. Tahimik ang buong venue. Sa ilalim ng ilaw, nakita niya si Miren na nakatayo pa rin,
May luha sa mata, ngunit mataas ang noo. Nakita niya si Bembem na nakataas ang kamao, si Aling Sela na nakahawak sa panyo, si Mang Ivo na tuwid ang likod na parang bantay pa rin sa lumang parke, si Dr. Isagani na nakangiti ng mapayapa, at sa gilid, si Severo, isang lalaking yumaman ngunit noon lang muling tumingin sa mundo ng walang yabang, puro sakit at paghilom lang. Hinawakan ni Tala ang mikropono. Ang kantang ito, sabi niya, ay matagal ko pong inawit nang hindi ko alam kung kanino talaga ito nanggaling. Pero ngayon, alam ko na po. At gusto ko itong awitin hindi lang para sa isang anak na nawala, kundi para sa lahat ng batang naghihintay na may umuwi para sa kanila. At pagkatapos noon, kinanta niya ang Sa Pag-uwi Mo, Anak. Walang drama package, walang video montage, walang paawang eksena. Boses lang. Boses na hinasa ng gutom, pinatibay ng pangungutya, at pinalalim ng pagmamahal sa inang hindi niya iniwan. Habang umaawit siya, napaiyak si Severo. Hindi na niya ito itinago. Sa pagitan ng bawat linya, parang naririnig niyang muli ang anak niyang si Lira. Hindi bilang multong bumabalik, kundi bilang alaala na sa wakas ay hindi na lamang sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang kantang isinulat niya ay hindi na tunog kabiguan. Tunog pag-asa na ito. Pagkatapos ng huling nota, ilang segundo ang lumipas bago nagsimula ang palakpakan. At nang nagsimula ito, hindi na ito tumigil agad. Tumayo ang mga tao. Ang ilan sa donors lumapit pa matapos ang programa upang magtanong kung paano susuportahan ang scholarship project. Ang mga batang nasa audience nakatingin kay Tala na parang may bago silang nakitang posibleng mangyari sa buhay nila. Kinagabihan din, sa harap ng maliit na grupo ng organizers at witnesses, formal na inalis ni Severo si Harold sa anumang posisyon sa foundation at sa mga public events ng kumpanya. Pinaibuksan niya ang investigasyon sa unauthorized use ng personal footage at program sabotage. Samantala, sa tulong ng legal team ng foundation, isinampa rin ang reklamo laban kay Lauro dahil sa pangingikil at panlilinlang na may kaugnayan sa mga naunang kinuhang pera sa mag-ina. Ngunit higit sa lahat, may mas mahalagang inihayag si Severo. Sa maliit na speech niya matapos ang event, sinabi niyang magtatatag siya ng Lira Music Scholarship Program, isang programang sasagot sa pagsasanay, edukasyon at pangangailangan ng mga batang lansangan at mahihirap na batang may talento sa musika. Hindi nito maibabalik ang anak ko, sabi niya, at hindi rin nito mabubura ang sakit ng nakaraan. Pero kung may natutunan ako, ito iyon. May mga pagkakataong ang pagmamahal ay hindi natatapos sa pagkawala. Minsan, nagpapatuloy ito sa pagtulong sa mga taong kailangan ng panibagong simula. Lumipas ang mga buwan, unti-unting gumanda ang buhay ni Natala at Miren. Hindi biglaan, hindi fairy tale, kundi dahan-dahan at maranal. Lumipat sila sa isang maliit ngunit maayos na bahay na may sapat na bentilasyon para sa paggaling ni Miren. Hindi mansyon, hindi kondo, kundi tahanang may sariling katahimikan. Naging regular ang gamutan ni Miren at sa tulong ng wastong gamot at pahinga, mas bihira na ang kanyang matinding pag-ubo. Si Tala ay ipinagpatuloy ang pag-aaral habang sumasailalim sa mas formal na music training. Hindi siya ginawang instant celebrity. Mas pinili ni Severo at ni Maestra Vivian na palakihin muna ang ugat ng kanyang kakayahan bago ang bunga ng kasikatan. Sa mga piling weekend, bumabalik pa rin siya sa lumang parke. Ngayon ay hindi na para kumita, kundi para kumanta sa outreach sessions ng scholarship program para sa iba pang bata. Si Bembem na walang iwan sa tabi niya mula umpisa ay isinama sa programa bilang scholar sa stage production and technical support. Sa una, hindi siya makapaniwala. Ako? Hindi naman ako singer.